we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Isang 72 anyos na lolo ang patay matapos masagasaan ng tricycle sa Mangaldan, Pangasinan. Ang insidente sa pool sa CCTV. Habang 2 katao naman ang patay din sa banggaan ng pampasaherong bus at truck sa Botolan, Zambales. At isang rider patay rin matapos sumalpok sa pickup sa Bantay, Ilocos Sur. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Sa kuha ng CCTV camera, kita ang lalaking ito na nakasuot ng berdeng damit na patawid sa kalsada sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nasagasaan ng biktima ng paparating na tricycle. Nakilalang biktima na si Roberto Reside, 72 taong gulang, na dead on arrival sa ospital. Makita mo naman doon sa CCTV footage na dinownload, medyo pinapara niya but masyadong mabilis. Kaya siya nakaladkad ng mga 10 meters and then pumasa ilalim daw sa tricycle. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng tricycle na wala pang pahayag. Patay ang driver at pahinante ng delivery truck matapos makabanggaan ang pampasaherong bus sa National Road ng Barangay Bukaw, Botolan, Zambales. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver ng bus. Nakabig pa kanan dahil nadulas yung kalsada. Tumama siya sa puno. Pagtama niya sa puno, sabay umikot. Opposite direction sila, nagsalubong. Sa barangay Kabalangan, Bantay, Ilocos Sur, makikita sa CCTV ang pick-up na papasok sa isang establishmento nang bigla na lamang sumalpok ang isang rider. Patay ang rider. Sa investigasyon, lumalabas na yung motor nakainom at yung driver naman yung pick-up hindi nakainom. At doon naman sa point of impact, sa inner lane naman, dito sa kabilang linya, nag-execute na rin yung pick-up na sumunod sa isang pick-up pa. Pero itong motor, mabilis din yung takbo. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuha na ng pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang 65 taong gulang na lalaki na isa ring person with disability sa Cagayan de Oro City ang arestado matapos niyang saksakin ang kaniyang kapitbahay na ikinamatay nito. Suspect nagalit daw dahil sa pambubuli sa kanya ng biktima. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Arestado ang isang 65 anyos na lalaki na si alias Carding matapos itong pagsasaksakin na ikinasawi ng kanyang kapitbahay sa Zone 1 Sambulawan, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Nangyari ang insidente Sabado ng hapon. Naisugod pa ang biktima na si Agapito Madhos, 54 anyos sa ospital, ngunit binawian din ito ng buhay. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya, ang pambubuli daw ng biktima sa suspect ang dahilan ng krimen. Muna sir nga nakuan gini iya yung hinaykan, iya yung gidunggab ang maong biktima. Ang maong biktima nakaangkon og mga multiple stab wounds gi-declared na gipunaon sa atong attending physician. Nakakulong na ang suspect sa Puerto Police Station. Aminado naman ito sa kanyang nagawa at nawalan daw siya ng kontrol sa sarili dahil sa labis daw na pangungutya sa kanya ng biktima. Katong pagkominto niya nga, sir, ang term ato nga pagsabot nako murag
gikaminusan ko niya, sir. Kay disable lang ko. Murag, kanang kantyaw ba nga murag panglait sa akong pagkatao ba. Muto nga medyo gyud ko na kanang naputong nga murag bitong na lockdown pag-ayo ang akong pagkatao. Ulahin na lagi ang pagmahay, sir. Muna nga mangayon na lang kong sorry sa pamilya nga wala gin ako tuyo. Dahil sa insidente, panawagan ngayon ng pulisya na iwasan ang pambubuli dahil hindi ito magbubunga ng maganda. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 katao ang patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Bacolod City. Nakatutok si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Isang tama ng baril sa ulong dahilan ng pagkamatay ni Jury Orario. Binaril ito ng hindi pa nakikilalang sospek Lunes na madaling araw sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na may narinig na putok ng baril ang mga residente bago natagpuan ang wala ng buhay na biktima. Tinukoy naman ng pulisya ang biktima na isang drug personality. Determine pa na mo no kung ano sa kaklase no kay ti wala tagadra sa pro gasalusaylo na sa barangay mo. Determine pa na namon kung anong iya involvado gid nga dahil mo involvado sa droga. Tinututukan na ng pulisya ang mga huling nakasama ng biktima bago ito barilin, maging ang pagtukoy sa motibo sa krimen. Ikinagulat naman ng mga residente ng Barangay 35 Bacolod City nang matagpuan ang duguang katawan ni Hermenegildo Operiano. Sa investigasyon ng Bacolod City Police, nagmamaneho ng kanyang motorsiklo ang biktima ng barilin ng hindi pa nakikilalang sospek. Ayon sa pulisya, dati nang nabilanggo ang biktima at may mga record ng pagnanakaw. Paluap man natin sa family, kaga sila man mismo naghambal sa aton nga ining ilahi mata is bago lang nakagwa sa prisuhan for kaso nga rabiri sa area man sa Station 1. Dead on arrival ang 77 anyos na si Antonio Tobias matapos barilin ng hindi pa nakikilalang suspect habang sakay ng isang sasakyan sa Barangay Agisan, Himamaylan City, Negros Occidental. Ayon sa Negros Occidental Police, sakay sa motorsiklong suspect at nilapitan daw nito ang sasakyan ng biktima at binaril sa ulo. Hindi naman nasugatan ng driver ng sasakyan na kinilalang si Cesar Buenaventura. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Prietos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang barangay sa gitnang Luzon ang lubog sa baha dahil sa naranasang mga pag-ulan. Alamin natin ang detalye sa live report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ivy. Sara, apektado na ang mga bangus growers sa Pangasinan dahil sa nararanasang pag-ulan. Ang ilan nagsagawa na ng forced harvest para maiwasan ang pagkalugi. Bukod sa mga bangus grower, perwisyo rin sa ilang magsasaka ang nararanasang pag-ulan. Ilang bangus growers sa Pangasinan ang nagsagawa ng forced harvest dahil sa banta ng gataw. Gaya ni Aling Nelly de Guzman mula sa Binmalay. Maaga na nilang inani ang mga alagang bangus kahit maliliit pa, kaysa raw umapaw ang palaisdaan dahil sa tuloy-tuloy na pagulan bunsod ng habagat. Baka makawala sila para mabawi yung Bunsod na maraming supply ng bangus, mababa ang presyo nito ngayon. Sa ngayon, nasa 115 hanggang 120 pesos ang kada kilo ng bangus sa Magsaysay Fish Market. Unti-unti nang tumataas ang pagbahang nararanasan sa bahagi ng 12 barangay sa Dagupan City. Mga flooded areas natin sila, katulad dito sa may Bacayao area, sa may Lasip area, Pugo, Maluwod, sa Karanglaan, tapos dito sa Herrero Perez, Mayombo, pababa nga sa Pantal. And ganito, almost yung malapit sa kilo, minomonitor natin, Poblacion Weste, mga ganyan, tapos Karaal, Kalmay. Tuloy-tuloy din ang paglikas sa ilang residente. Nagpapatupad sa ngayon ng preemptive evacuation ang otoridad. Mas lagtas po dito kaysa doon. Kasi malalim na po doon. Laking panghihinayang ng ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Matapos malubog sa baha ang kanilang taniman, ang ilan nabubulok na dahil sa ilang araw na pagkakababad sa tubig. Ayon sa Municipal Agriculture Office,
Apektado ng pagbaha ang ekta-ektaryang palayan sa mga barangay Malabago, Anolid, Alitaya, Amansabina at Bari. Talagang lubog na yun. Talagang apektado talaga yung nila, yung pag ng bote ng ating palay. Ipinagbabawal ang pagligos sa mga baybayin ng Pangasinan dahil sa matataas na alon bunsod ng sama ng panahon. Katuwang ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection na nagbabantay sa Binmali Beach. Ilang pasaway na beachgoer ang sinita. Actually, isolated case lang po siya, hindi siya actually buong barangay, but part lang po or sitio lang po ng isang barangay. Binabaha ang mga kalsada sa Barangay San Francisco, Macabebe, Pampanga dahil sa naipong tubig mula sa ulan. Sa Barangay San Gabriel, pahirapan ang pagdaan ng mga motorista dahil sa baha mula sa mga umapaw na drainage. Sa Barangay San Agustin, Candaba, umabot na sa 1 hanggang 2 talampakan ang tubig baha. Ang Purok 4 hanggang Purok 7, nasa 3 talampakan hanggang 4 na talampakan na ang antas ng tubig, kaya ang ibang residente ay kinailangan ng gumamit ng bangka. Baharin ang ilang daan sa bayan ng San Simon. Ang mga mabababang sasakyan halos hindi na makadaan papunta sa NLEX San Simon exit dahil sa taas ng baha. Sa huling tala ng Pampanga PDRRMO, 64 na barangay sa 6 na LGU ang binabaha. Sara, bahagya ng sumilip ang araw kanina dito sa Ilocos Sur. Sa ngayon, makulimlim at nakaranas lamang tayo ng kaunting pag-ambon. Humupa na ang baha sa maraming lugar, liban na lang dun sa mga nasa low-lying areas o yung mga kabahayan na malapit sa mga bukid. Yan muna ang latest dito sa North Central Luzon. Sara? Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, wala pang isang araw buhat nang lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hana. Mayroon na agad pumalit na sama ng panahon kahapon. At ngayon, isa na itong tropical depression at tinawag ito na Bagyong Ineng. Namata ng pag-asa ang nasabing bagyo 925 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alinmang bahagi ng bansa. Dahil pahilaga ang direksyon ng bagyo, posibleng nasa labas na yan ng PAR bukas base sa forecast track ng pag-asa. Tutumbukin ng bagyo ang bansang Japan. Sa kabila niyan, magpapaulan sa Batanes, Cagayan at Isabela ang trough o extension ng Bagyong Ineng. Napalalakas din ng bagyo ang hanging habagat na siyang magpapaulan pa rin sa iba pang panig ng bansa. Magiging maalon pa rin at delikado sa malilit na sasakyang pangdagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Zambales, Bataan, Mimaropa Region, Antique at Aklan. Ngayong umaga, asahan ang pag-uulan sa ilang panig ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Zamboanga Peninsula base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy rain sa ilang lugar kaya dapat maging alerto pa rin mula sa banta ng baha o landslide. Ulanin naman iba pang bahagi ng bansa pagsapit ng hapon. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nasawi ang isang 13 taong gulang na binatilyo at kapitbahay nito na 19 na taong gulang na lalaki na pinaniniwala ang nalunod habang naliligo sa dagat sa isang resort sa Davao City. Samantala, ilang bahay naman sa isang barangay sa lungsod ang napinsala matapos hampasin ng malalaking alon. Narito ang report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakapag-post pa ng video sa kanyang social media account ang 19 anyos na si John Alfredo Amalias kung saan makikita ang mga naliligo sa dagat sa isang beach resort sa Barangay Bagua Playa, Davao City. Ito na pala ang huling post niya matapos hindi na siya makita pa matapos maligo sa dagat at pinaniniwala ang nalunod. Sabay silang nawala ng kanyang kapitbahay na si Harvey Prince Momo, 13 anyos, na naligo rin sa dagat linggo ng hapon. Ayon sa otoridad,
Malalaki raw ang alon noong araw na iyon nang mawala ang dalawang binatilyo. Agad namang hinanap ng mga responding rescuer ang dalawa. Maya-maya pa. Ay, nakita na! Nakita na isa! Turo na, ang isa ka bata! Agad na ninala ng mga rescuer sa baybayin ang katawan ni Harvey Prince. Daplinin ninyo! Daplinin! Daplinin na ninyo! Daplinin ninyo! Hawanin ninyo! Agad silang nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Hawanin ninyo! Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit idiniklara ng dead on arrival. Kinabukasan, ipinagpatuloy ang search and retrieval operation para hanapin ang nawawala pang si John. Sila duha ka divers karon and rubber boat sa taas na apoy nag-search surface. Now we hope no na naapa but dili ko 100% na mo kaingon na naagit siya diha since naga-change ang ato ang tubig no, hangin and ang current ang waves no. Patuloy ang paghampas ng malalaking alon na lalong nagpahirap sa operasyon ng rescuers. Bagay na ikinabahala rin ng mga kaanak ni John. Kita lang sa namo. At least was-wasan po ni gamay. Martes ng umaga na natagpuan ang bangkay ni John sa dagat na malapit lang sa resort kung saan ito huling nakita. Samantala, nabulabog naman ang mga residente sa Purok Santa Cruz, Barangay Leon Garcia, Agdao District, Davao City nang hampasin ng malalaking alon ang kanilang mga bahay Biyernes ng gabi. Ang resulta, napinsala ang ilang bahay na nakatirik mismo sa baybayin nang maabot ng alon. Nitindog ko, pagtindog na ko, yan ang bata nga ni buto. Paglingin ako, ang abog ni Saka, mo ingon ko nga, pangalan, palakaw na mo, bangang na, manaog kay ni warag dili na dyan makaya. Lagapak ang agi ba? Ngala ko, pag kuhan ako sa likod, wala na hugbak na mong silingan. Amo tarong pa man karon harag na gyud. Dalawang bahay ang totally damaged at may ilang partially damaged naman kung saan 8 pamilya ang apektado. Agad na nagsagawa ng tagging ang mga kawani ng City Social Welfare and Development Office ng Davao City LGU upang malaman ang lawak ng pinsala at bilang ng pamilyang bibigyan ng tulong. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang tugboat sa City of Naga, Cebu ang lumubog. 10 tripulante nito nailigtas. Ang detalye sa report ni Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa kuwang video na ito ng isang netizen, makikita ang tugboat Sugbuto na lumulubog sa karagatan ng City of Naga, Cebu. Nangyaring insidente hapon noong Linggo, September 3. Ayon sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, may maliit na butas sa kanang bahagi ng tugboat na pinasukan ng tubig dahil sa malalaking alon. Pero it just so happen na mas mabilis yung ingress ng water going in kesa dun sa going out na pinapump out na tubig na seawater. So hindi naagapan, mga 1500 nag-start na siyang mag-sink. Agad na na-rescue ng sister ship ang 10 tripulante ng nasabing tugboat. Dagdag ng PCG, patuloy pa ang kanilang investigasyon sa insidente. Dahil sa insidente, agad na naglatag ng oil spill boom ang PCG sa apektadong bahagi ng dagat. Naghanap na ng Salvor Company ang may-ari ng tugboat para makuha ito mula sa dagat. Ina-assess nila kung anong magandang gawin, kung papalutangin agad. Although may mga traces lang of mga oil sheen, pero nakapaglatag naman na yung Marine Environmental Protection Unit natin ng 2 segments ng yung oil spill boom. Inaasahan din ang pagsumiti ng tagapamahala ng tugboat ng marine protest sa tanggapan ng Marina para sa karagdagang investigasyon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Femery Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsalpukan ang 2 motorsiklo sa Batangas City. Parehong wasak ang 2 motorsiklong ito habang natumba sa kalsada ang mga rider at isang angkas. Nagad isinugod sa ospital ng mga responding rescuer. Pero sa kasamaang palad, idineklarang dead on arrival sa ospital ang mga biktima. Kinilala ang mga nasawi na rider na sina Luciano Mahagway, 31 anyos at si Joven Atienza, 26 anyos.
Sa investigasyon ng pulis, binabaybay ng dalawa ang kahabaan ng Barangay San Pedro nang magkasalubong at magsalpukan ang mga ito. Dagdag pa ng pulisya, posibleng mabilis daw sa pagpapatakbo ang dalawang driver ng motorsiklo. Samantala, kasalukuyan pa nagpapagaling sa ospital ang angkas ni Mahagway. Ayon sa aking pagtatanong po dun sa back rider, ay sabi po nakainom sila. O yun lang po ang sabi, hindi naman po natin sa doktor na talaga nakainom. Ayon lang sa kanyang back rider. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang tricycle driver nang mabagsakan ng puno habang pumapasada sa General Trias City sa Cavite. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kita sa CCTV camera ang mga tricycle na dumaraan sa basang kalsada sa Barangay San Francisco, General Trias City sa Cavite. Hanggang sa isang puno ang biglang nabuwal at nabagsakan ng isang tricycle. Nayupi ang sasakyan. Patay ang driver nito na kinilalang si Abelardo Adriano na napuruhan sa ulo. Sugatan naman ang pasaherong si Bon Robilla. So ito pong tricycle na nagpapasada, ito po mula sa main road sa Arnaldo Highway, papasok ng Sierra Nevada, kaya po maghahatid ng pasahero ang ating tricycle. Pinagtulong-tulungan ng rescue team na maiali sa mga biktima mula sa pagkakaipit. Ayon sa investigasyon, lumambot ang lupa kung saan nakatanim ang puno dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan sa lugar. Yung puno actually, patay na siya. Patay na puno ng narap. Wala na siyang yung roots niya, kumbaga bulok na yung root system. So nung maulan, lumambot yung lupa. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang pamilya ng nasawing biktima. Pero ayon sa mga otoridad, nagpaabot na ng tulong ang LGU sa naiwang pamilya. Plano namang makipagpulong ng General Trias City Police sa homeowners para abisuhang inspeksyonin ang mga punong kahoy sa paligid para maiwasan ang kaparehong disgrasya. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 5 miyembro ng CAFGU o ang Auxiliary Force ng Armed Forces of the Philippines nang makaengkwentro ang mga umunoy miyembro ng makakaliwang grupo sa liblib na lugar na sakop ng Barangay Mapulot, Tagkawayan, Quezon. Sa impormasyon ng tagapagsalita ng Southern Luzon Command, nagpapatrolya sa lugar ang mga otoridad nang makasagupa umano nila ang mga umunoy rebeldeng grupo. May 3 pang miyembro ang nasugatan dahil sa engkwentro. Nagpadala na ng mga tauhan ang Southern Luzon Command sa lugar para sa hot pursuit operation. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Natagpuan na ng otoridad ang magkapatid na foreign national na unang napaulat na nawawala matapos mag-trek sa kabundukan ng Banawe, Ifugao. Ayon sa Police Regional Office Cordillera, pinagbawalan ang magkapatid mula Netherlands na mag-trek dahil sa sama ng panahon, pero nagpumilit daw sila. Isa sa mga dayuhan ang tumawag sa Rescue 911 na nakipag-ugnayan naman sa pulisya kaya natunton ang magkapatid. Naging enggrande ang pagbubukas ng 25th Tuna Festival sa General Santos City. Nakisaya maging si Kapuso actor Gabby Concepcion. Tunghayan sa report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Tunay na saya, tunay na pag-asa, I now declare the Tuna Festival 2023 open! Dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan ang pagbubukas ng 25th Tuna Festival sa General Santos City noong Biyernes. Kabilang dito sina Senator Jinggoy Estrada at former Senator Manny Pacquiao. Sa mensahe ni General Santos City Mayor Lorely Pacquiao, hangad nito ang pagkakaisa sa lahat ng mga residente para sa mas ikauunlad pa ng lungsod. Highlight naman ang ceremonial slicing sa malahiganteng tuna. Ang kapistahan ay paraan din daw ng pagpapasalamat sa masaganang ani ng tuna kung saan mas nakilala ang Jansan. Samantala, nakisaya rin si Kapuso actor Gabby Concepcion na hindi pinalagpas ang pagkain ng fresh tuna ng Jansan.
Maging ang mga residente nakisalo rin sa inihandang tuna at iba't iba pang klase ng mga isda. Lefty! Matapos nito ay nag-perform na si Gabi kung saan makikitang todo ang kilig ng mga Kapuso fan. Lalo na ang fans na nakaduet niya on stage. Gwapo kayo siya, promise. Mura siya niya kong ultimate crush nga, tiguang. Happy kayo. Gwapo kayo siya. Happy. Idol ako na. Nagpasalamat naman si Gabi sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga taga-Jensan. Jess, nag-enjoy ako talaga. Sobra. First time na ako naka-attend ng Tuna Festival dito sa Jensan. Inimbitahan naman niya ang fans na suportahan ang upcoming GMA Afternoon Prime Drama Series na Stolen Life kasama sina Carla Abellana, Beauty Gonzales at marami pang iba. By the way, I'm here. I'd like to invite everybody to watch yung aming teleserye ni Carla Abellana and ni Beauty Gonzales. Jensan, happy 25th Tuna Festival. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.